So ayan, kararating ko lang dito sa ano, magpa-part time yan. First day ko ngayon. Tapos hindi ko akalain pupunta pala kami ng gubat. Magkukuha ng kahoy. Yan, hindi ako masyadong. Galang kasi ako kanina. Ayan lang yung jack. Pero sana good. Hindi na ako nag-bonnet eh. Pero hindi naman siguro magtatagal doon. Patanghali naman na eh. So ayan, na-update ko kayo mamaya ulit sa pupuntahan namin tayo. Bibigyan ako ng gloves ng boss ko. Bait naman kasi wala yung batang translator pa eh. So, sige po, update ko po mamaya. So, ayun, ito yung what na pinuntahan namin first time kong magawi sa lugar niya. Ayan yung kasama. Hungarian, hindi na nga marunong na Hungarian. So, nakikiramdaman ko na lang kung ano yung sasabihin. Check natin mamaya kung ano matuto. Ayan, puputol kami ng kahoy. Yun yung kasama ko. Yun yung tambakan namin sa pinakakalsada. Tapos yung malapit na yun, doon ko muna tinatapon. Kasi mapapagod ako. Papagod ako akit panahon. Yun yung tsinta niya, maliit lang. Hindi kami lang kaintindihan pero hindi ko siya maintindihan pero mabait naman siya. Sabi niya pahinga muna. Alas konti lang din naman to. Ang ano lang dito yung pagtatambak o pag-iipon ng kahoy. Kasi nga pataas paakit tong ano. Bundok. Mag-aalmusal pa lang yata siya. Doon siya. Ito. Mali tatapon ko doon. Tapos ilalapit ko naman sa kalsada. Tapos ano. Aayusin. Siya. Mamaya ko na itutuloy. Hindi ako makakapag-video ng ano. Habang nagtatrabaho kasi nakakahiya namang makita niya nagse-cellphone ako habang nagche-chenso siya. Kagandahan lang kasi talaga siya yung nagsasabi magpahinga muna kami. Hindi sila yung tipong abusado ibang lahi. Meron namang ganun pero dito sa probinsya wala pa akong na-encounter na gano'n. Dun sa dating trabaho yung mga abusado ibang lahi, dito hindi. Kaya di kami magkaintindihan. Lalaki ng dumi ng ano rito. Isa, ano mo yun? Ito, dumi ng usa. Pero dumi ng kambing. Meron pa ito na daanan namin sa baba kanina. So siya itutuloy ko mamaya maya. Yan, pahinga. Yan yung kasama ko. Pupunta yan. Ayun, kumakain yata. Sabi niya wag ko daw masyadong bilasan. Nakarami na ako ng ipon. Ang oras pa lang daw namin. Mamaya pa daw kami uuwi. First time po to. First day ko sa dito. Samahan yan. Hindi ako nagdala ng ano. Ng tag na ito. Kahit anong baon. Ngayon ko lang iniwanan yung bag ko. Kala ko kasi sa restaurant na yung ano. Kasi sabi magja-general cleaning. Bukas pa pala. Kalimutan ko magdala ng tubig. Malamig naman kahit paano. Ewan ko lang mamayang tanghalian kung uuwi yan. Patay ako na ito. Kaya naman kahit alas 4 pa. Hindi kumain. Anong oras na ako kumain. Yung tubig lang talaga problema ko. Yun siya sa baba. Pahinga daw ulit. Ayan lang naman yung natatambak nyo. Ilang minuto niya chinichinsa yan. Pinuputol yan. Kasi malit lang yung chinsa niya. Pangkahoy lang talaga. Panggatong lang. Yan, ganyang kahoy, gahita. Malaki na yan, yan yung pinakamalaki pinuputol niya. 3 dangkal lang yata yung chenso ng ano, talim ng chenso niya.
Literal na panggatong lang sa restaurant yung kinukuha niya. Matatagalan nga naman siya kung mag-isa niya lang, gawa nga ng halimbawa nito hindi pa nga masyadong mataas eh. Yan, tignan mo yung baba na yung patag na yan mula dito. Kung bubuhatin mo mula rito dire-dire pa ba magtatagal ka. Kaya sabi niya sa akin, itambak mo lang dyan, tapos basta ibato-bato mo lang dyan kung saan ka madadalan. Iipunin na lang dyan, sabi niya, para hindi ka akyat panahog ng kasi kung tig-isa dalawa lang dala mo akyat panahog ka, tapos malayo yung mo, mapapagod ka, sabi. Kaya ang gawin mo, ibato mo dyan para hindi akyat panahog, ipunin mo lang dyan sa baba yan, tapos mamaya mo na ayusin daw na yung dalawa mamay. Kahit di ko siya naintindihan yung lengguwahe niya, pero kumbaga ganun yung pagkakaintindi. Ang alam ko lang yung isagot sa kanila yung oo, hindi lang eh, tapos tango, tapos ngiti, yun lang. Ipin mo yun. Buti ka mo, hindi na ambon, kundi wala na nga. Pamasahe din do sakali, kasi may pupuntahan pa akong part time sa Budapest. Kung hinihintay ko lang lumabas sa ospital yung may-ari, kaya kung makapagdalang araw ako dito, 20 mil na yun sa pera nila. Times 0.18, laki-laki na rin yun, nasa 3,000 na sa pera natin. Yung dalawang araw ko 3,000 na yun kung tig 8 oras. Doon sa Budapest, ang tinawag sa akin doon, libre bahay pa doon. Total nakasiklib ako rito sa trabaho rito. Tapos nakukuha akong sick leave pay, papasok pa ako ron. Hindi ko sasabihin, pero sana okay yun. Printing daw yun wala pa naman akong karanasan sa ganun, pero tingnan natin. Sabi naman daw madali. Ako yung nire-recommend lang ng mga tao, yung katulad ng mga yan, puro recommend ng mga yan, mga kilala ng lubusan yung mga yan uwi siya. Pataas na kami ng pataas. Dalawa na yung tambak ko, tapos magiging tatambak pa ako dyan, tapos dyan, tapos yun, pataas na ng pataas. Kaya mahirapan talaga siya pag mag-isa niya lang. Yun yung nakuha namin, yun sa may damit niya, tsaka yun sa banda ron. Tapos meron pa sa banda doon, sa dulo doon. Tapos eto, luma na yan. Pinatong ko lang yung bagong putol kasama nito, isang kahoy lang yan na ewan ko kung iuwi namin ito maliliit. Isang mahahaba, pinaiwan niya, kinuha niya yung sasakyan. 3:15 na, sabi niya kanina alas 4 kami uuwi. Ewan ko lang kung uuwi na siya. Kinuha niya na yung gamit doon Ito yung jeans niya. Ayan, ito luma na yan, tsaka yung maliit sa bungod na yun. Doon sa may damit niya, yun yung nakuha namin, tsaka yung banda ron. Tapos meron doon sa banda doon pa, sa likuan doon, yun ang sasakyan niya, kaskasero yun. Okay siya, tutuloy ko ulit mamaya kung anong mangyari. So ayun, nakuha ko na yung sahod ko, alas 4 na. Hintay na lang ako ng bus, 6 hours, 10,200 pa ko rin. Mas maaga ako papasok bukas. Sabi nila parang mas maaga daw, mas mahaba daw yung oras ko. Mababait naman sila. Naghihintay na lang ako ng bus. Yung mga babae mo.
dyan lang naman yung ano, driver. Dyan papunta ka naman. Hindi man kami nagkakaintindi. Hindi ko naintindihan. Oo lang ako ng oo. Pero kahit paano, wala namang naging problema. Mababait naman. So, yun na yung bus. Yun, kulay yellow. So, sakay na ako. See you tomorrow, guys.